Pitong sundalo ang sugatan matapos masabugan ng landmine sa Compostela Valley na itinanim daw ng NPA at lumalabas pa sa pagsusuri ng dalawang uri ng bakterya na nakalalason po ang nakita sa mga shrapnel. Wala pang reaksyon dito ang Communist Party of the Philippines na siyang namumuno sa NPA. Pero giit ng Commission on Human Rights, labag sa international humanitarian law ang paggamit ng mga landmine, lalo na ang biological weapon. Saksi si Donna Timbal Sinahon ng GMA Davao. Nangitim na ang mga sugat na tinamo ng 7 sundalo mula sa mga shrapnel na mga natapakan nilang landmine kahapon sa Pantukan, Compostela Valley. Ang mga landmine o tanim na bomba hinihinalang gawa ng New People's Army. 2 ang mas tinutukan dahil sa malalang mga sugat. Pero di lang sugat, kundi pag-init din ng buong katawan ang iniinda ng ilan sa kanila. Naalala tuloy ng isa sa mga sundalo na dati raw rebelde ang ginagawa ng NPA sa mga landmine na ikinuwento nito sa doktor ng Kampanakan kung saan sila nagpapagaling. Binababad umano ang bahagi ng bomba sa dumi ng tao at sa kamandag ng ahas. Pinapausukan pa raw ito ng ilang araw. Ang bala nakuha namin sa paa. Hindi pwedeng may bakterya na nanggagaling sa tiyan ng tao. So ito siya, Enterobacter cloacae. Tapos Streptococcus agalactiae. Kung titingnan natin yan sa libro o di kaya i-search natin yan sa Google, yun ang mababasa natin. Common flora siya, meaning nandyan talaga siya sa tiyan ng tao. At nang isailalim sa toxicity test ang mga shrapnel, natuklasang meron itong 2 uri ng bakterya, ang Enterobacter cloacae at Streptococcus agalactiae. Mga sharp objects, sinasama nila yan. Kaya pagka tumama siya sa katawan natin, as nakikita ninyo naman, talagang babaon siya. At napakahirap tanggalin yan. Ilan sa mga epekto ng naturang toxin ang pagbaba ng temperatura ng katawan, pati na ang unti-unting pagkawala ng oxygen sa katawan na pwedeng mauwi sa cardiac arrest at pwedeng makamatay. Mabuti na lang daw at naisugod sa ospital ang mga nasugatang sundalo at naagapan ang kanilang kondisyon. Ang talaga ma'am, masyadong talaga marami silang hinalo-halo na ma'am na chemicals ma'am. Kasi parang ma'am, yung mga balat ba parang masunog talaga ma'am. Pero ayon sa isang eksperto sa East Avenue Medical Center, may lifespan ang mga naturang bakterya at sa pamamagitan ng ingestion o pagkain lamang ito nakakaapekto sa tao. Hindi siya mag-thrive. Sa lang siya, kailangan mo siyang ma-ingest. At pumunta na ulit siya sa gastrointestinal tract. May lason man o wala, labag daw sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law ang paggamit ng landmine ayon sa militar. Pero lalong seryoso ang aligasyong biological warfare ayon sa Commission on Human Rights. First of all, there's already violation dun sa the use of landmines. Pagkatapos dadagdagan nila ng toxic materials and waste, di ba? That is hostile to the body. Then this puts them in question with respect to the integrity of their forces. Wala pang tugon ang Communist Party of the Philippines na siyang humahawak sa NPA. Pero sakaling totoo, pwede raw ireklamo ang CPP sa United Nations o sa The Hague, Netherlands na namamagitan sa usapang pangkapayapaan ng Pilipinas at CPP-NPA. Kinundinan na ng Malacanang ang paggamit ng landmine bago pa man matuklasang may lason ito. Pag IED talaga ang pinag-uusapan, that really violates every rule. Every rule in anybody's book. That OPAP came out with a statement recently that that we should go back to the table and start talking again. These are incidents that make it difficult. But we will plow on. Ako si Donna Timbal Sinahon ng inyo, saksi.